Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ang pagiging estudyante dito sa Pilipinas ngayong 2026 ay tungkol sa diskarte. Ang pagbabalanse na tambak ng schoolwork sa limitadong oras at resources. Dahil 83% ng Pinoy students ang gumagamit ng AI sa kanilang pag-aaral. Hindi na lang ito yung tungkol sa pagtatanong sa chatbot, tungkol na ito sa paggamit ng tamang tools para mapadali ang kanilang pag-unawa sa kanilang mga terror subjects. So ito guys, naturo ko sa inyo ang top 3 AI tools na kailangan ng bawat Pinoy students para maging lodi sa klase ngayong taon. Hindi ka pa naka-subscribe sa aking YouTube channel bago kong simulan, pindutin mo na yung subscribe button. Click mo na ang notification bell para updated ka sa mga future videos natin na ipapalabas. Katulad nito, libreng-libre lang po mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan, my channel is about tutorial and any useful things na pwede natin mapakinabangan. Kaya subscribe ka na. So, shoutout time guys. Shoutout sa mga nag-message sa aking last video. So, Miss Nenita Cabaragan, ayan ang kanyang message. And Miss Mary Jane Moriyama. Yan, Miss Mary Jane Moriyama. Yan, shout out sa inyong dalawa. Maraming salamat sa inyong pag-message sa aking video na pinalabas. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat. Number 1, Google Gemini, ang all-in-one brainy teammate. Dahil karamihan ng mga paaralan dito sa Pilipinas ay gumagamit ng Google Workspace. Yan yung mga DepEd University emails. Si Gemini ang pinakaswak na choice dahil may Gemini Pro student plan na nagbibigay ng free 1-month subscription ngayon at nagbibigay ng libreng advanced AI. Bakit mo ito kailangan? Dahil konektado ito sa inyong mga Google Doc, Drive at Gmail. Pwede mong sabihin, hanapin mo yung research paper sa Drive ko at isummarize ang methodology. O gawan mo ako ng formal email para kay Prof tungkol sa thesis sa defense ko. The Pinoy Edge. Napakahusay nito sa pag-unawa ng Taglish at local context. Kayang-kaya nitong mapaliwanag ang may hirap na English concept sa paraan madaling maintindihan ng mga Pinoy. Bayad. Don't worry, libre. May libreng 1-year pro upgrade para sa mga estudyante. Number 2, Perplexity AI or Anti-Hallucination Researcher. Kung pagod ka na sa AI na nag-iimbento ng mga resources o hallucination para sa iyong RRL or review of related literature, itong Perplexity ang best friend mo. Bakit mo ito kailangan? Hindi lang ito basta chatbot. Para itong search engine na may sariling utak. Nagbibigay ito ng real-time answer at nilalagay ang lahat ng sources. Pwede mong i-click or i-verify ang mga links kung galing ba ang info sa totoong academic journal o credible news sites tulad ng Philstar o Rappler. The Pinoy Edge. Tamang-tama ito sa paghahanap ng mga batas dito sa Pilipinas o current events kung saan bawal ang fake news at ang kagandahan nito, may resibo ang bawat sagot. Bayad. Don't worry, libre. May pro tier sa bawat advance na file uploads. Kaya wala kang iintindihin na bayad nito. Libreng-libre lang. Narito ang number 3. Notebook LM or ang Ultimate Exam Reviewer. Ito ang game changer tuwing Hell Week at yung time na papalapit na ang examination. Imbis na magbasa ng 50-page na PDF file, i-upload mo lang ito sa Notebook LM. Bakit mo ito kailangan? Pwede mong i-upload ang iyong class PowerPoints, PDFs, at pati na rin yung mga lectures na note mo. Nagawa ito ng isang personalized AI tutor base lamang sa mga files na binigay mo. Pwede itong gumawa ng study guides or table of contents o kahit audio summary na parang podcast. The Pinoy Edge. Sobrang tulong ito sa mahabang reading subjects gaya ng Rizal or Philippine History. Pwede mong itanong base sa 5 PDFs na ito. For example, ano ang posibleng lumabas sa midterm exam? At sasagot ito base lang sa materyales ng prof mo. Bayad. Don't worry, ganap na libreng-libre lang to. So ito guys, summarize lang natin ang tatlo. Meron dyan tayong Gemini, Perplexity,
at Notebook LM. So, summarize natin, ang Gemini ay pagsusulat ng integration. Ayan, ang best features nito, gumagana sa loob ng Google Docs or Drive. Ayan, ayan yung lagi natin kasing ginagamit, yung Google, no? Mga Google apps or Google sites sa ating mga phone or ating mga desktop or laptop. So, kaya hindi na magiging mahirap sa mga estudyante or sa mga nag-work na gamitin ito. So, yung Perplexity, so, ang best features nito, yung may clickable citation at resibo. So, kailangan, ang kagandahan, may proof na siya na ilalabas. Ayan, kung fake or hindi. So, ito naman yung pangatlo, Notebook LM. So, review at summarization. Ginagamit ito at best features niya, gumagawa ng study guide mula sa sariling file. So, ayan lang naman yung tatlo na ibinahagi ko na pwede niyong subukan kung ikaw ay Pinoy students. So, ayan ang top 3 AI tools for Pinoy students. Disclaimer at tip ko sa inyo guys. Bagamat tatlo sa bawat Pinoy student na gumagamit ng AI, mas matalino na rin ang mga AI detectors ng mga professor. Gamitin lang ang mga tools para maintindihan ang mga informasyon at ma-structure ang iyong gawa. Pero wag mong kalimutan dagdagan ng sarili mong personal touch para hindi ka lang laging aasa sa AI na pwedeng nagkakamali din yan guys. So, makakatulong lang itong mga AI na ginagamit natin sa ngayon dahil technology na, no, nandiyan na yung mga AI application or AI sites na pwede lang makatulong sa atin, lalo sa mga estudyante. So, gamitin pa rin natin ang ating pagre-research, personal research or personal touch na tinatawag. Huwag tayo magtuon at umasa sa isang AI tools katulad ng mga nabanggit ko. So, ayan, mag-aral ng mabuti at pag-aralan ang mga subject na tinuturo ng mga professor. So, ang ganyan lang. So, makakatulong lang ito. At least, no, meron kang kabady sa lahat ng oras sa pag-aaral mo. So, kung nagustuhan mo, give thumbs like, share mo na sa family and friends para alam nila na mayroon gantong bibigay ng tips or tricks tutorial dito sa YouTube ng BlueStacks. So, kung di ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button, click mo na ang notification bell para updated ka sa mga future videos natin na ipapalabas katulad nito. Maraming salamat sa inyo, sa inyong suporta, at see you in my next video. God bless. Mabuhay. Bye-bye.